Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, sundalo patay, 2 sugatan sa ambush sa Sulu. 8 umano'y biktima ng human trafficking nasagip sa Zamboanga City. 3 suspect timbo. 29 na Pinoy seafarers ligtas na nakauwi matapos ang drone strike. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang sundalo ang nasawi at 2 pa ang sugatan matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang armadong lalaki ang 3 tauhan ng 45th Infantry Battalion sa Barangay Tagbak, Indanan, Sulu noong Agosto 12. Ayon sa 11th Infantry Division, nangyari ang insidente bandang alas 8:15 ng umaga habang patungo ang mga sundalo sa 11th Division Training School. Kinilala ang nasawi na si Corporal Aldrin Asudwanson, tubong Paracelis Mountain Province. Batay sa paunang ulat, 2 suspect na sakay ng motorsiklo ang bumaril gamit ang .45 caliber na baril bago tumakas. Agad na isinugod sa Kuta General Teodulfo Bautista Station Hospital ang 3 sundalo, ngunit kalaunan ay binawian ng buhay si Wanso. Patuloy ang investigasyon at operasyon ng mga otoridad upang matukoy at mahuli ang mga salari. 8 individual na muntik nang maging biktima ng human trafficking ang nasagip habang 3 umano'y facilitator ang naaresto sa isang joint operation sa Barangay Tetuan, Zamboanga City noong Agosto 11. Sa operasyon ng Women and Children Protection Center, Mindanao Field Unit o WCPC-MFU, DOJ IACAT Region 9 at iba pang ahensya, 7 aplikante ang unang nasagip bandang 3:50 ng hapon, habang 4 pa ang na-rescue bandang alas 6 ng gabi, kaugnay ng umano'y recruitment at trafficking activities. Sa paunang assessment, 3 sa 11 ang natuklasang umano'y facilitator ng recruitment, kabilang ang isang gumagamit ng alias na Madam na sinasabing nagpopondo at nagbibigay ng allowance sa mga aplikante. Dinala ang 8 nasagip sa DSWD Region 9 para sa assessment at proteksyon, habang ang 3 na aresto ay itinurn over sa WCPC para sa investigasyon at posibleng pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Anti-Trafficking in Persons Act at iba pang kaugnay na batas. Ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang 29 na Pilipinong tripulante matapos maapektuhan ng drone strikes ang kanilang mga barko sa Strait of Hormuz at Black Sea. 22 seafarers ang dumating sa NAIA Terminal 3 noong Agosto 10 mula Qatar at Turkey. 14 sa kanila ang crew ng MV Achilles, habang 8 naman ang sakay ng MV Els. Samantala, 7 crew ng MV Emil ang dumating noong Agosto 12 matapos tamaan ng drone strike ang kanilang barko habang nakaberth sa Port of Odessa, Ukraine. Sinalubong sila ng DMW at OWA at binigyan ng airport, financial at medical assistance. Inatasan din ng mga manning agency na tiyaking makatatanggap ang mga seafarer ng physical at psychological checks, debriefing at nararapat na benepisyo at kompensasyon. Pinaalalahanan naman ng DMW ang mga manning agency na ituring na high risk at warlike zone ang Black Sea at mahigpit na sundin ang mga safety protocol para sa mga Filipino seafarer. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzelino, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.